Ito ay isang pine cone at sa loob nito ay nagtatago ang isa sa pinakamahal na buto sa buong mundo, ang pine nut. Ayon sa Business Insider, ang 1 kilo nito ay nagkakahalaga ng $117 sa US market. Ito ay nasa mahigit 6,000 pesos sa ating pera ngayon. Kaya naman sa ganito karaming pine nuts ay para na ring naglalangoy sa pera si Kuya. Masarap ang pine nuts lalo na kapag inihaw. Pero alam nyo ba, ang pagkuha ng pine cones ay buwis buhay. Ang mga harvester kasi ay kailangang umakyat sa puno as high as 100 feet para lamang makuha ang mga pine cone. Kasing taas yan ng 9 to 10 story building. Tingnan nyo, nasa tuktok na ng puno si ate. Ang liit lang ng mga sanga ng puno. Nakakatakot tingnan, baka mabali o siya'y madulas at mahulog. Ang pine nuts ay nagmula sa ilang species ng pine tree. Sa kabila ng pangalan nito ay hindi talaga ito isang nut o mani, kundi isang seed o buto ng pine cone. May mahigit 100 na species ng pine tree, ngunit 29 lamang dito ang nagtataglay ng pine nuts na ligtas kainin at nasa 20 lamang ang uri na karaniwang hina-harvest at binibenta kagaya ng Korean pine, stone pine at chalgoza pine. Ang pine nuts na tinatawag ding pine kernels, pinyoli o pinyon ay kinakain na ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo mula pa noong sinaunang panahon. Hanggang ngayon, patuloy itong tinatangkilik dahil sa taglay nitong nutrisyon at malinamnam na lasa. Malambot at matamis ang pine nuts. Ginagamit itong pampalasa at isa rin sa mga ingredient ng sikat na pesto sauce. Nilalagay rin ito sa salad, kape at iba't ibang uri ng dessert. Bukod sa healthy ito para sa ating puso at utak, nakakatulong din ito upang i-maintain ang wastong timbang at blood sugar levels. Ang China ang pinakamalaking exporter ng pine nuts sa mundo at sa northeastern China makikita ang isang Korean pine forest. At alam nyo ba, napakamahal ng pine nuts. Sa US market, ang presyo ng 1 kilong pine nuts ay nasa $117 o mahigit 6,000 pesos. Mahal ito dahil una, 25 to 50 years ang hinihintay bago magbunga ng pine cone ang mga pine tree. Pangalawa, hindi madaling kunin ang pine nuts. Noong unang panahon ay pinupulot lamang ito sa kagubatan. Ngunit matagal bago kusang mahulog ang pine cones. Umaabot ito ng more than 10 years. Kaya ngayon ang mga matatapang na harvester na ito ang mismong umaakyat sa mga pine tree na may taas na umaabot sa mahigit 30 meters upang makakuha ng pine cones. Napakadelikado ng trabahong ito. Isang maling hakbang lamang ay maaari kang madulas at mahulog mula sa napakataas na sanga. Iilan lamang ang matapang na willing sumabak sa ganitong trabaho, kung saan ang bawat isa sa kanila ay kailangang akyatin ang 20 to 30 na puno kada araw para makaharvest sila ng aabot sa 386 kilos ng pine cone. At pangatlo, malaki rin ang nagagastos sa produksyon dahil sa sahod, transportation at insurance ng mga manggagawa. Ngunit bukod sa pag-akyat, may gumagamit na rin ng modern technology para mas maging ligtas at madali ang pag-harvest sa pine nuts. Gaya nito sa China na sumasakay ng hydrogen balloon. At sa Russia naman, inaalog ng makinang ito ang puno upang mahulog ang mga pine cone at pagkatapos ay pinupulot na lang ito ng mga manggagawa. O hindi ba mas madali? Napaka-advanced ng farm na ito dahil bawat step ng proseso ay ginagamitan nila ng siyensya at makina mula sa pagtatanim ng buto, pagpapabunga, pag-harvest hanggang sa pagkuha ng pine nuts sa loob ng mga pine cone. Maging ang packaging ay ginagamitan din ng mga machine. At alam nyo ba na lahat ng mabibiling pine nuts dito sa Pilipinas ay galing pa sa ibang bansa? Dalawa lang kasi ang uri ng pine tree na tumutubo dito, ang Benguet pine at Mindoro pine. At bagamat maaari daw kainin ang buto ng Benguet pine, masyado itong maliit for commercial purpose. May mga pagkain na talaga namang masakit sa bulsa, ngunit ito pala ay dahil may mga taong inilalagay ang kanilang sarili sa potensyal na kapahamakan upang madala ito sa ating mesa. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!